Welcome to Donmar TV News Channel. Pinigilan ni dating Pangulong Nonoy Aquino na makabalik sa Scarborough Shoal mga barko ng Pilipinas nang magkaroon ng standoff sa nasabing lugar noong 2012. Ito binunyag ni dating Philippine Coast Guard Commandant Admiral Edmund Tan. Sinabi nito na hindi nag-withdraw subalit sumilong lamang ang 3 barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal dahil masama noon ang panahon. Ay sa dating Coast Guard Commandant, tinanggapan niyang bumalik sa nasabing teritoryo na mag-improve ang panahon, subalit sila ay pinigilan ni dating Pangulong Aquino at dating Foreign Affairs Secretary Del Rosario. Si dating Coast Guard Commandant Admiral Edmund Tan. Admiral, kahapon kasi doon sa column ni former Secretary Bobby Tiglao, ina-attribute sa inyo yung detalye ng mga kiniwento niya. Ano bang nangyari noong June 2012? As I said in my statement kay I just want to make the record straight ba. Kasi sabi kasi nila na nag-withdraw daw ang Coast Guard, Navy o kaya Coast Guard doon. Hindi naman talaga tayo nag-withdraw. Ang nangyari noon, we just took shelter. Kasi nga merong bagyo. Okay. At first, when we sought clearance from the President, then na mag-take shelter ang mga barko dahil nga maalon na. Una, sabi niya wag daw, stay put lang. Okay. Pero nung after a while, message na yung CEO ng barko noon na talagang nahirapan na sila at hindi na kaya nila. Kasi nga lumakas na yung alon, baka sila madisgrasya. So sinabi ko ulit na kailangan talaga mag-shelter yung mga barko dahil nga malakas na yung alon. Okay. Anong barko yung nandun? Admiral, ano yung barko natin na nandun dati? There was the one MC, yung 55-meter vessel natin galing Australia, yung 004 yata yun. Saka dalawang MCS na barko ng BFAR but manned by Philippine Coast Guard personnel. Okay, so bali tatlo yung barko natin doon. Yun kasi nga yung isa noon mag-relieve nung isa eh. Okay. Yung isang MCS BFAR was supposed to relieve the other one. Okay. Pabalik na. So nangyari, tatlo sila noon nandun that time. Okay, sa Scarborough area. Yes. Okay. Pero ang China, meron ding barko doon sa Scarborough area. China, I think there were about 3 also vessels of China then. Okay. Saka maraming mga fishing boats noon, mga Belizean vessels. So, dati na may mga fishing boats sila doon. Meron naman mga fishing boat. Pati nga, hindi lang taga China, pati mga Vietnamese. Ayun. Ang Vietnam may barko din doon. At the time. Meron din sila mga fishing boats. Fishing boats lang. Fishing boat. Pero nung mangyari yung dahil sa bagyo, lahat kayo nag-withdraw. Umalis lahat. Yes, as far as I know, as far as I was told, na umalis lahat kasi hindi nga kaya. Umalis yung mga fishing boats, umalis yung Chinese vessels nun. Okay. They took shelter somewhere. I don't know kung saan, but tayo, doon tayo sa Subic nagtago. Okay. So, withdraw na tayo. Natapos yung bagyo. We'd rather really withdraw, but we just took shelter. Took shelter. Sige. Ang intention naman, when I asked permission from the President na mag-shelter tayo, I told him na babalik kagad ang mga barko after the typhoon. Okay. Ang pinag-uusapan ho natin, kaya may barko doon, kasi nga, yun yung patunay na matatag ang ating claim at that time dito sa bahaging ito ng Scarborough Shoal o Panatag Shoal. So, Admiral, winidraw nyo yung mga barko, nag-shelter sa Subic. After that, anong nangyari? Nung nagkatapos na yung nung bagyo, I asked permission to go back. We were told not to standby lang muna daw at hold muna departure. Okay. Kasi I was informed na apparently meron daw agreement brokered by the US to simultaneously withdraw from the shoal. So parang ginawa na lang yung excuse yung typhoon na para umalis na. So parang yun na lang excuse no na umalis na tayo, pati yung Chinese, at parang i-implement niya yung kasunduan.
yung yung backdoor negotiation ng US. Yes. Okay. So There was also, I think, a negotiation made by Senator Trillanes at the time. Ito ba yung kay Trillanes? Hindi. Iba pa yun? Iba yung kay Trillanes, iba rin yata yung kay Secretary de Rosario na brokered by the US. Yung kay Del Rosario, yun yung sa US. Yes, I think so. Okay. But I wasn't privy to the discussion. Okay. Basta ang sabi lang ho sa inyo na merong binobroker na na deal, para nga maalis na yung ma-solve yung problema. I was made to understand na parang nag-agree na both parties to do that. Okay. Nag-agree na. Okay. So, hindi mo na kayo pinayagan bumalik. Although ang Navy gustong bumalik. Kami gusto kami bumalik. I mean, we were ready to go back. Pero wala naman kaming order to go back. So, we just stood by. Hindi kami standby lang kami. Admiral, bakit nyo gustong bumalik doon sa lugar? Kasi, yun ang alam mission eh. Kasi in the first place, when we asked to take shelter, intention talaga namin is to go back. Okay. Kasi nga, ini-establish natin yung presence doon dahil yun ay teritoryo natin. Ano na yan? Kaya nyo gustong bumalik dahil kailangan natin establish talaga na teritoryo natin yon. Sakop yun ng teritoryo ng Pilipinas. Yes, siguro part of our mission was to go to make our presence felt doon sa area na yun. Okay. Okay, so hindi kayo pinayagan na bumalik. Sino nagsabi sa inyo? Kasi di ba ang Coast Guard under sa DOTC at the time? Yes. Sino nag-utos sa inyo ang DOTC? No, I was in direct contact with the President. Ang Presidente at the time ang nagsabi sa inyo na huwag bumalik? Actually, kami naman dalawa nag-uusap nun, saka si Secretary de Rosario. Kasi parang there was an order na I should deal directly with Secretary de Rosario. Okay. So sumunod ang Coast Guard, hindi kayo bumalik doon. Kaso bumalik ang China. Yung lalo nang nalaman namin bumalik sila, so gusto rin namin bumalik. Pero hindi ko na alam yung discussions sa taas, no? I was just, may order na kami naman, just follow orders. Yes. So, after that, wala na talagang instruction sa inyo na bumalik doon sa area? There was none already, and I was, siguro alam mo na yung story after that. We plan to bring the issue to the tribunal to file a complaint. Then, pero ang kasunod nga nun, nagtayo na sila ng structure. Hindi naman, walang structure naman doon eh. Wala ba structure doon? Walang structure yun eh. Okay. In fact, when we were there, wala namang away kami sa China. Ang sabi ng mga tao ko sa barko, they were existing there peacefully. Magkaibigan pa nga sila eh. Paggabi daw, nag-uusap pa sila. Pag-araw, nandun lang sila, ikot lang. Paggabi, uusap naman. Wala namang problema actually nun. So, anong activity, anong relevance nung Panatag Shoal, kung tutuusin? Wala naman. Actually, even before the incident, Chinese were there, Vietnamese were there, Filipinos were there, fishing ground yun eh. Nagkaroon lang ng incident nun, kaya naging issue yun eh. Okay. So sa ngayon, Admiral, anong nakapunta pa rin doon ang mga fishing vessel natin within that area? Ang report na nabasa ko lang sa report, wala na akong Yes. Basa ko na meron naman din nakapunta, meron din naman pinapaalis ng mga Chinese. Okay. Hindi pinapaalis ng Chinese. Pero yung mga barko natin, yung barko ng Navy, nandun na rin, nakabalik na rin. Nandun, nagpatrolya naman sila. Pati nga Coast Guard yun, dumadaan doon eh. Pero hindi naman tayo nag-stay doon na matagal tulad dati na. Talaga naka-station doon? Naka-stay talaga, doon lang palagi, hindi na dati nagpatrolya naman tayo dyan, dumadaan tayo doon eh. Okay. Gano'n yan kalayo doon sa itinayong structure ng China diyan sa West Philippine Sea? Malayo yung sa Panatag Shoal, wala namang structure ginawa ngayon ng Chinese doon. Hindi walang structure ang Chinese sa Panatag Shoal.
Nandun lang yung mga Chinese vessels around it. Pero Yung structure nila, yung nasaan yung yun? ibang structure, nandun yun sa malayo, malapit sa Pag-asa Island. Sa Pag-asa Island. Mm. And ilang kilometro yon away from Panatag? Malayo rin yun. Malayo din. Oo. Okay. Ang Scarborough Shoal lang yung malapit sa atin. Sa may Zambales area. Okay. Yung sa may Pag-asa is down there. Sa may bandang Palawan na yun eh. Palawan yun eh. Oo. Pero Okay. yung structure na sabi mo, hindi naman doon sa may Panatag Shoal. Okay. Pero yun nga, crucial na fishing ground yun. Okay. Sige. At least naliwanagan ho natin na hindi kayo nag-withdraw, kundi dahil sa masamang panahon kaya kayo umalis. Sa akin, hindi naman tayo nag-withdraw actually. Umalis tayo doon because of the typhoon. Okay. Yun nga lang, hindi na kayo pinabalik. Yun nga lang kasi nagkataon lang na siguro when we were in Subic already and then after the passage of the typhoon, meron ng agreement na brokered by the US at sabi, pumayag na yung China saka Philippines. So, yun ang tayo sumunod, pero problema, hindi sumunod ng China. Okay. Gaano kalayo sa Spratly yan? Gaano siya kalayo sa Spratly? Yung Spratly, bandang bandang Palawan yun. So bandang Palawan din. Pero part ng Spratly Island yung siguro yun sila. Okay. Sige. Admiral, daghang salamat ha. May buntag.